Mula hapon hanggang madaling araw ako nagbabantay, tapos nakaidlip ako ng konti. Nakita ko may dalawang biik na lumabas sa aking inahin na si Puti. Excuse me, inubosi ako. Tapos, sumunod din agad yung dalawa. So, naging 4. Pero, grabe ang labor niya mula hapon. Tapos, madaling araw siya nanganak. Mga alas 4, higit, mag-alas 5 na. So, eto si ako dahil nagutom, nagtimo-timo. Tapos, nagbabantay ulit. Baka may lalabas. So, ako lang pala sa ngayon, ako lang muna. Kasi si asawa, ayaw ko na disturbuhin, nakatulog. Tapos, masama ang pakiramdam. Yes, ako din masama yung pakiramdam ko, mga katropa. Pero, iba tayo mga babae. Iba talaga ang energy ng mga babae pagdating sa mga ganitong bagay. Diba? Nakaya ko pa talagang mulat na mulat yung mata hanggang tignan nyo, malapit na yan magpakita yung araw. Kasi nagsimula siyang mag-labor sa bandang hapon nung pinapakain ko sila ng bandang hapon. Tapos dumating na yung gabi hanggang naging madaling araw, hanggang nagiging 4 higit. So 4 higit lumabas yung dalawa. Nagising ako kasi sumigaw na yung isang biik, sumigaw. Tapos dalawa na pala sila. Tapos sumunod agad yung isa. So bali 4 sila agad. Ganito talaga ang buhay ng magbababoy, kahit mahirap, pero pinipili talaga natin. Kasi yan yung exciting part eh. Gusto natin malaman kung ilan yung mga biik niya. So, yun yung mga hindi na tayo nag-wait or naghihintay pa ng Valentine's na flowers dyan kung sino magbigay sa'yo. Ang hinihintay na lang natin na tayong mga magbababoy is yung biik, kung kailan lalabas at ilan ang biik na ilalabas ng isang inahin. Diba? Eto na! May lumabas na naman. Ayan siya. Ang cute. So, may lumabas na naman na isa. Kinuha, yung dalawa pa lang, nung kinuha ko siya, tuyo na talaga eh. So, ibig sabihin, matagal na silang nailabas kasi tuyo na. So, ayan. Ako lang, nilalagay ko na lang, siniseparate ko na lang sila, yung mga biik. Siniseparate ko lang sa mama kasi wala pa si asawa, tulog pa. Inintay ko yan siya magising or gisingin ko man. Kasi magpuputol kami ng ngipin at saka yung buntot. So, pwede lang naman yan, i-separate ko muna. So, malapit na talaga. Ay, lumiwanag na nga pala. Diba, inabot ako ng liwanag, hindi pa tapos. So, ayan. So, dito, ayan, magpapakain ako mamaya ng mga manok. Ayan yung mga sunoy pantari ni asawa. So, waiting pa rin ako. Baka sakaling may lalabas pa. At nagsunog-sunog na rin ako ng nagpapausok-usok kasi syempre maganda sa umaga magpausok-usok, mataboy yung mga malas. Mataboy daw yung mga malas, sabi ng mga matatanda pag magpausok ka sa umaga. Tapos of course iwas na rin sa mga lamok. So ayan, eto na naman ako nangangalay, tapos wala na akong bra kasi naiinitan na ako kasi ayun may araw na eh. Tapos ngayon, hinihintay ko kasi parang may lalabas pa kasi nag-aano siya eh. Iba pa rin yung reaction niya, parang may gusto pang ilabas. Dito hindi pa lumabas kasi yung mga tawag nun sa amin sa Bisaya, inunlan. Yung ng bibi na biik ko. Hindi pa kasi lumabas. So, ayan, may lumabas pa nga. Diba? Sabi ko sa inyo, malalabas pa kasi hindi pa lumabas yung bahay bata. Bahay biik pala. Ayan, may nakuha na naman akong isa. So, happy ako kasi akala ko talaga konti lang yung akala talaga namin konti lang yung biik niya kasi nasa 3 or 4, ganun. Akala namin ganun lang biik niya kasi maliit lang yung tiyan niya, malaki. Tignan nyo, dami ko ng dugo-dugo.
malaki yung baboy namin, tapos maliit lang yung tiyan. Akala namin. Kaya sabi ko, nalungkot talaga itong nakita ko. 3 pa lang, ay 4 pa lang. Tapos ayun, sinundan pa pala ng 4. So nagkaroon kami ng 8 na biik. So super happy ako kasi expected namin kunti lang talaga, nasa 3 or 4. Oh, ayan, nagkape na naman ako ulit. So, by next month, yung isang inahin na naman ang mga nganak. Sarap. Tapos, ayan na sila. Silang 8. Wala nang sumunod. So, 8 talaga sila lahat. So, nakaka-happy talaga kung makikita natin na ayan na yun, pinagsikapan natin. At of course, hindi dyan nagtatapos ang lahat, no? Ayan, si asawa, ginising ko na. Hindi nagtatapos dyan ang lahat kasi biik pa yan. Tapos, pwede pa yung mamatay o ano. So, kailangan na maraming pag-iingat. Ngayon, hindi pa siya nagpapadidi. Nagagalit siya sa kanyang mga biik. Kaya naman kami ni asawa, pumunta na naman kami. Pero siniparate muna namin yung mga biik, ha. Iniwanan namin yung mga biik na safe, wala sa mama nila kasi ayaw nga magpadidi. So ngayon, pupunta kaming kabilang kanto. Kumbaga, hindi man siya doon kapitbahay. Oh, ito na naman. Biik na naman yung pinuntahan namin. So, diba? Ay, biik is life. Oh, biik na naman yung pinuntahan namin. Kasi ito, yung barako namin ang nagkasta sa kanilang inahin. So, of course, ang part namin, ginawa na namin yung part namin, yung pag-i-inject, after 3 days, kasi 3 days na to eh. So, nauna yung sa kanila. At grabe ang ano nito, ang anak ng kanilang inahin is 13. Oh, 13 na piglets. Tapos, 2 lang ang babae. 4 ang 4? Paano ko yung binilang? 2 ang babae, 11 ang lalaki. O, diba? Paldong-paldo sa kapunan. O, after 14 days, kami din magkapon. Ano yun? Ang tawag nun sa Tagalog, magkapon. So, umuwi kami. Tapos, nililinis ko yung mga ginamit sa pag-inject. So, sabay-sabay yung trabaho namin ngayon. Nanganak yung isang inahin namin. Tapos, nag-inject naman kami doon sa kabilang sitio. Sa namin, barako. Kasi nanganak na yung inahin nila, 3 days na. So, nag-inject kami doon. So, ngayon, maglilinis ako nitong aking mga ginamit. At sterilize natin tong iba. So, yung inahin ko, ayaw muna niyang magpadidi. I don't know, sana magpadidi na siya. Ayaw niya muna magpadidi. Pero, ano lang namin, baka stress pa siya. Stress, hindi natin alam. Nakakapagod ka mga anak ng 8. So, hanggang dito muna. Pag hindi talaga siya magpapadidi, maglasing kaming 2.